Ang pagsisimula ng paghahari ng Antikristo ay ang susunod na mahalagang pangyayari sa propesiyang biblikal. Bagamat hindi natin tiyak kung anong araw siya magpapakita sa mundo, may mga palatandaan na ang sandaling ito ay malapit na. Isa sa mga palatandaang ito ay ang paghahanda para sa ikatlong templo na itatayo sa Temple Mount sa Jerusalem. Sa buong kasaysayan, nagkaroon na ng dalawang dakilang templo ang Jerusalem. Ang una ay itinayo ni Haring Solomon, ngunit kalaunan ay winasak ng mga Babilonyo. Pagkatapos nito, itinayo ni Nehemias at Ezra ang ikalawang templo, humigit kumulang 500 taon bago ipanganak si Kristo. Gayunpaman, winasak ito ng mga Romano at mula noon hindi na ito muling naitayo. Ang ikatlong templo at ang propesya ng Biblia. Ang ikatlong templo ay bahagi ng propesya sa Biblia tungkol sa mga huling araw. Inihayag ng Panginoon na magkakaroon ng ikatlong templo kapag lumitaw na ang Antikristo at maghahari sa mundo. Mga senyales ng pagtatayo ng ikatlong templo kamakailan, may ilang ebidensya ang lumabas na nagpapahiwatig ng pagtatayo ng templong ito. Noong Disyembre 2018, nagkaroon ng seremonya ng pagtatalaga para sa altar ng ikatlong templo sa Jerusalem. Ayon sa mga tagapag-organisa, magsisimula na rito ang araw-araw na paghahandog ng mga sakripisyo. Iniulat din na ang lahat ng kagamitan na kinakailangan para sa sagradong paglilingkod sa templo ay nakahanda na. Bukod dito, isang pelikula ang ginawa ng mga tagapagtaguyod ng proyekto na nagpapakita ng isang templo na bumabangon sa lugar kung saan kasalukuyang nakatayo ang Dome of the Rock Mosque. Ang Temple Mount ay isang kontrobersyal na lugar na inaangkin ng parehong mga Hudyo at Muslim, ngunit dati itong tahanan ng templo ng Panginoon. 7 bansa ang iniimbitahan upang lumahok sa inaugurasyon. Sinabi ng rabay na namamahala sa proyekto, isang bagong liwanag ang sisikat sa Zion at malapit na natin itong makita. Pagkatapos binasa niya ang aklat ng Isaiah chapter 49, verse 6 na tumutukoy sa Mesyas na darating upang maging liwanag ng mga hentil. Ang pananaw ng Kristyanismo subalit, bilang mga Kristiyano alam natin na ang Mesyas ay dumating na at ang kanyang pangalan ay si Hesukristo. Ngunit maraming Hudyo pa rin ang bulag sa espiritual at hindi tinatanggap ang katotohanan ito. Hanggang ngayon, hinihintay pa rin nila ang Mesyas, ngunit sila ay madadaya ng isang tao na gagawa ng mga tanda at kababalaghan. Ang taong ito ay uupo sa trono ng Israel upang sambahin hanggang sa tuluyan niyang ipakita ang kanyang tunay na pagkatao, ang Antikristo. Ano ang sinasabi ng Biblia? Sa aklat ng 2 Tesalonica chapter 2, verses 3-4 sinasabi, "Huwag kayong padaya ninuman sa anumang paraan, sapagkat hindi darating ang araw na iyon maliban kung dumating muna ang pagtalikod sa pananampalataya at maihayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Siya ay lalaban at magpapakataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba. Kaya't uupo siya sa templo ng Diyos at ipahahayag ang kanyang sarili bilang Diyos." Sa aklat ng 2 Tesalonica chapter 2, verses 8-10 mababasa rin natin, "At pagkatapos mahahayag ang taong suwail, napapatayin ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig at wawasakin sa pamamagitan ng kanyang maningning na pagdating." Ang pagdating ng suwail ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Satanas, may kasamang lahat ng uri ng kapangyarihan, tanda at huwad na himala. Gagamitin niya ang lahat ng paraan ng pandaraya upang iligaw ang mga mapapahamak, sapagkat tumanggi silang ibigin ang katotohanang makapagliligtas sa kanila. Isa pang palatandaan, ang pula ang baka, isa pang mahalagang ebidensya na nauugnay sa pagtatayo ng ikatlong templo, ang halos hindi napansin ng karamihan. Ito ay ang sakripisyo ng pulang baka, red heifer, na kinakailangan upang simulan ang serbisyo sa ikatlong templo. Noong Hunyo 2021, 2 rabay ng mga Hudyo ang nagtungo sa isang ranch sa Texas, USA, kasama ang isang delegasyon upang suriin ang isang kawan ng mga baka. Ang layunin nito ay matukoy kung mayroong sapat na dalisay na pulang baka na maaaring gamitin para sa hinaharap na pagsasakripisyo sa templo. Ginawa ito bilang pagsunod sa ginawa ni Moises nang matapos niyang itayo ang tabernakulo, na nagsilbing templo ng Diyos habang naglalakbay ang mga Israelita patungo sa lupang pangako. Konklusyon, ang pagtatayo ng ikatlong templo ay isang malaking palatandaan ng paparating na paghahari ng Antikristo. Habang patuloy nating nakikita ang katuparan ng mga propesya, dapat tayong mag-ingat, magbantay at manatiling matatag sa ating pananampalataya kay Kristo. Si Jesus lamang ang tunay na Mesyas at siya lamang ang makapagliligtas sa atin mula sa darating na panlilinlang at kapahamakan. Kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Aklat ng Mateo chapter 24, verse 42. Basahin natin ang nakasaad sa aklat ng mga bilang chapter
19 sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Ito ang utos ng kautusang iniutos ng Panginoon. Sabihin mo sa mga Israelita na magdala ng isang pulang baka na walang kapintasan o dungis at hindi pa kailanman nilagyan ng pamatok. Ibigay ninyo ito kay Eleazar na pare. Dadalhin ito sa labas ng kampo at doon papatayin sa kanyang harapan. Pagkatapos, kukuha si Eleazar ng kaunting dugo nito gamit ang kanyang daliri at iwiwisik ito ng 7 beses sa harap ng tuldang tipanan. Sa kanyang harapan, susunugin ang baka kasama ang balat, laman, dugo at mga bituka nito. Ang paghahanda ng pulang baka para sa ikatlong templo may isa pang napakakagiliw-giliw na bagay. Mula pa noong taong 2015, ang Temple Institute na naghahanda para sa makasaysayang monumentong ito ng mga Hudyo ay namumuhunan sa pagpaparami ng mga pulang baka upang makalikha ng isang walang kapintasang pulang baka. Noon pa man, may mga ipinanganak ng pulang baka, ngunit ang mga ito ay hindi nakapasa sa pamantayan ng Biblia, kaya sila ay nadiskwalipika. Ngunit ang organisasyong ito ay nagpakita ng espesyal na interes sa isang baka na ipinanganak sa Estados Unidos noong 2018. Ayon sa kanila, may isang guya doon na sa kasalukuyan ay ganap na pula at sumusunod sa tinutukoy ng Biblia. Ngunit maaari itong magbago habang ito ay lumalaki. Para sa mga Hudyo, ang pinakamahalaga ay ang patuloy na pag-usbong ng lahing ito ng mga hayop hanggang sa maipanganak ang perpektong pulang baka na magsisilbing unang sakripisyo para sa ikatlong templo. Ang malaking hadlang sa pagtatayo ng ikatlong templo sa kasalukuyan, may malalaking hadlang sa muling pagtatayo ng ikatlong templo. Ang pinakamalaking balakid ay ang lokasyon nito. Ang templo ay kailangang itayo sa Temple Mount, isang sagradong lugar para sa mga Hudyo, Kristiyano at Muslim, and isa sa mga pinakakontrobersyal na lugar sa mundo. Dito matatagpuan ang Al-Aqsa Mosque at ang Dome of the Rock na itinayo noong ika-6 na siglo at isa sa pinakamatandang istruktura sa mundo ng Islam. Kahit na muling nabawi ng Israel ang lumang lungsod ng Jerusalem at ang Temple Mount noong Six-Day War noong 1667, ang Temple Mount ay nananatiling nasa ilalim ng administrasyon ng Jordan dahil sa isang kasunduang pangkapayapaan. Dahil dito, bagamat maaaring pumasok ang mga Hudyo sa Temple Mount, hindi sila pinapayagang magdasal o magsagawa ng mga seremonyang panrelihiyon doon. Paano magkakaroon ng ikatlong templo? Para maitayo ang ikatlong templo, kailangang magkasundo ang mga Kristiyano, Hudyo at Muslim upang gibain ang lahat ng kasalukuyang istruktura sa lugar at bigyang daan ang bagong templo. Sa ngayon, tila imposible ito, lalo na't patuloy pa rin ang alitan sa pagitan ng mga Hudyo at Muslim. Ang papel ng Antikristo, ngunit magbabago ang lahat sa pagdating ng Antikristo. Gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan ng panlilinlang upang hikayatin ang mga pinuno ng tatlong relihiyong ito na isantabi ang kanilang mga pagkakaiba at magtatag ng isang pandaigdigang relihiyon. Kapag nangyari ito, matutupad ang propesya ng Biblia, ang paalala ng Panginoon sa kanyang iglesia. Mga kapatid, alam kong maaaring nakakatakot ang balitang ito, ngunit ang iglesia ni Kristo ay hindi dapat matakot sapagkat ipinangako ng Panginoon na hindi niya tayo pababayaan. Amen. Ang dapat nating pagtuunan ng pansin, ang pinakamahalagang bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin ay ang ating kaligtasan, sapagkat tanging ang kaligtasan ang makakatiyak ng ating tagumpay kay Kristo sa pagdating ng mga huling araw. Ang huling paghahari ni Jesus, alam natin na ang Antikristo ay maghahari sa mundo, ngunit ito ay pansamantala lamang. Pagkatapos nito, babalik si Jesus upang talunin ang kasamaan at itatag ang kanyang walang hanggang kaharian. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng Biblia na magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa. Isang lugar kung saan ang bagong sangkatauhan ay mabubuhay ng walang hanggan sa kapayapaan at kagalakan. Isang lugar kung saan wala ng lungkot, sakit o paghihirap. Hindi na magkakaroon ng pagdadalamhati sapagkat wala ng kamatayan. Ang huling mensahe ng Panginoon, nais kong iwan sa inyo ang isang mensahe mula sa Panginoon na matatagpuan sa Aklat ng Pahayag, chapter 22, verses 12 hanggang 14. Narito, "Ako'y darating na agad, ang aking gantimpala ay dala ko, upang gantimpalaan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas." Pinagpala ang mga naglilinis ng kanilang kasuotan upang sila'y magkaroon ng karapatang pumasok sa lungsod sa pamamagitan ng mga pintuan nito at magkaroon ng bahagi sa punong kahoy ng buhay. Amen.